Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 12:11. Dahil dito, iniwan ni Huang Feng si Wang Tungtong sa kalagitnaan at nagmaneho pabalik. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, lahat ay nag-uusap pa rin at nakatingin sa kanilang mga telepono sa sala. Gayunpaman, halatang walang pakialam si Huang Feng. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang katawan. Along the way, kung hindi dahil sa kanyang strong will, baka sumabog na siya at namatay. Gayunpaman, ngayong nakita niya si Suyamo at ang iba pa, hindi na niya nakayanan. Hindi na kailangang tiisin, tama ba? Huang Feng, ano ang nangyayari sa iyo? Si Suyamo ay labis na naguguluhan. Ang kasalukuyang kalagayan ni Huang Feng ay tila medyo mali. Tsaka pagbalik niya ay hindi na siya kumibo at hinayla siya paakyat. Kasabay nito, naroon din si Bai Xiaoro. Lalo siyang naguluhan. Huang Feng, may nangyari ba sa iyo? Tanong din ni Bai Xiaoro. Siya, na may panloob na puwersa, ay nararamdaman na ang enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay tila napakagulo. Sa ganoong sitwasyon, tila nanganganib siyang magmukmak anumang oras. Sa katunayan, ito ay higit sa lahat dahil sinubukan ni Huang Feng na ilabas ang lason noon ngunit nabigo. Pagkatapos, ginamit niya ang enerhiya sa kanyang katawan para sugpuin ang lason. Habang pinipigilan niya ito, mas malakas ang backlash. Dahil dito, hindi komportable si Huang Feng. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay dumadaloy kung saan-saan. Kung ang enerhiyang ito ay hindi masyadong mahiwaga, si Huang Feng ay nagalit na at nasunog pa ang kanyang utak. May problema, nagnganga ang mga ngipin ni Huang Feng at sinabi. Nahihirapan siyang magsalita ngayon. Yamo, mukhang may problema sa katawan ni Huang Feng. May problema ba sa katawan niya? Napatitig si Suyamo kay Huang Feng na halatang iba sa karaniwan. Sa oras na ito, ang mga mata ni Huang Feng ay pula. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Suyamo si Huang Feng na ganito. Sa baba, ang Huang Feng na ito ay lalong lumalampas, sabi ni Xi Mengzhao na may pulang mukha. Mengzhao, hindi mo ba iniisip na may mali kay Huang Feng? Tanong ni Tang Mazo. What's wrong? He was originally a pervert. Now, he just exposed his nature. This is normal, sinabi ni Xi Mengzhao, pero, hindi ba niya isinaalang-alang ang ating nararamdaman? Hindi ba ito makapaghintay hanggang gabi? Hindi ba pwedeng isara mo na lang ang pinto? Panipi, hindi sumang-ayon si Tang Mazo sa sinabi ni Xi Mengzhao. Sumimangot siya at sinubukang alalahanin ang hitsura ni Huang Feng nang bumalik siya. Kahit na anong isipin niya, pakiramdam niya ay medyo iba si Huang Feng. Aakyat ako sa itaas at titingnan, sabi ni Tang Mazo. Bakit ka ngayon aakyat? Tanong ni Xi Mengzhao. Namula si Tang Mazo at sinabing, nag-aalala ako kay Huang Feng. Pakiramdam ko ay wala siya ngayon. Anong abnormal? I think it's very normal. If you want to say that it's abnormal, it's worse than before, ani Xi Mengzhao. Hindi na kita kakausapin. Aakyat ako at titingnan. Gusto mo bang sumama sa akin? Sabi ni Tang Mazo. No, I don't want to go. Sobrang awkward nang umakyat ngayon. Umiling si Xi Mengzhao at sinabing. Pagkatapos ay aakyat na ako, sabi ni Tang Mazo. Anong maganda kay Huang Feng? Tumingin si Xi Mengzhao sa likod ni Tang Mazo at bumulong. Walang nakakaalam sa sinasabi niya. Kabanata 12:12. Sa mahabang panahon, hindi bumababa si Tang Mazo. Si Xi Mengzhao, na nasa ibaba, ay hindi nagulat. Maaga o huli, darating ang ganoong araw, kaya hindi nagulat si Xi Mengzhao. Gayunpaman, ang puso ni Xi Mengzhao ay medyo komplikado. Sa villa na ito, bukod sa kanyang sarili, mayroon lamang mga tao ni Huang Feng. Siyempre, hindi kasama ang mga maids na iyon. Dahil dito, medyo napahiya at nagseselos si Xi Mengzhao dahil sinamantala siya ni Huang Feng noon, ngunit siya lang ang nakaligtas. Napakasamang tao ni Huang Feng. Napakasama niya, bulong ni Xi Mengzhao sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, ngunit tumayo siya at umakyat sa itaas. Titingnan ko lang, baka may nangyari talaga kay Huang Feng. Bababa ako pagkatapos kong tingnan, paulit-ulit na sabi ni Xi Mengzhao sa kanyang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, medyo naiiba ito sa kanyang naisip.
Pumasok siya sa pintuan ni Huang Feng at hindi na muling lumabas. Sa wakas, halos hindi na nabawi ni Huang Feng ang kanyang malay. Tiningnan niya ang sitwasyon sa kwarto niya at saglit siyang nawalan ng malay. Ang gamot na ito ay napakalabis. Sa pagkakataong ito, si Wang Tungtung at Wu Hao na talaga ang may kasalanan, sabi ni Huang Feng sa kanyang puso. Sa katunayan, ang gamot na binigay ni Wang Tungtung at Wu Hao kay Huang Feng ay napakalabis, ngunit hindi ito hanggang dito. Ang pangunahing bagay ay sinubukan muna itong pigilan ni Huang Feng, ngunit hindi ito nagtagumpay. Tapos, tinamaan siya ng backlash. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay palaging napakabilis, kaya mayroon pa ring ilang mga nakatagong panganib. Sa pagkakataong ito, nang matamaan siya ng gamot, nagkataon na na-trigger nito ang mga nakatagong panganib na iniwan ng cultivation ni Huang Feng. Tulad ng iniisip ni Bai Xiaoru noon, si Huang Feng ay nasa bingit na ng pagkabaliw. Gayunpaman, ang oras na ito ay hindi walang mga benepisyo. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang mga nakatagong panganib sa katawan ni Huang Feng ay inalis. Kasabay nito, ang kanyang paglilinang ay isang hakbang na mas mataas, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Siyempre, kumpara sa mga nadagdag, ang gulo na naiwan sa insidenteng ito ay hindi maliit. Tingnan mo na lang ang sitwasyon sa harap nila. Aakuin ko ang responsibilidad, matatag na sabi ni Huang Feng. Kabanata 12:13. Tinanong ni Suyamo si Huang Feng, Huang Feng, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Hindi mo ako pinansin nung tinawag kita. Sabi ni Ate Xiaoro halos mabaliw ka. Ano ang ibig sabihin nito? Panipi. Alam din ni Huang Feng na ang nangyari ngayong gabi ay dapat ipaliwanag ng malinaw. Tama si Xiaoro, sa katunayan, ang nangyari ngayong gabi ay nagsimula sa dinner party. Ikinwento ni Huang Feng kay Suyamo at sa iba pa ang tungkol sa hapunan kasama sina Wang Tungtung at Wu Hao, at ang sitwasyon ng pagkadroga nila. Noong mga oras na iyon, hindi ko masyadong pinapansin ang gamot. Hindi ko lang ine-expect na ganoon pala kalaki ang epekto ng gamot. Muntik nang mag-backfire ang internal energy sa katawan ko. Katulad ng sinasabi ng mga nobela. Kung hindi ko na-neutralize ang gamot sa katawan ko in time, baka sumabog na ako o pinirito ang utak ko, Huang Feng said. Wang Tungtung, yung pumunta kahapon sa kumpanya para maghasik ng Discord. Sabi ni Xi Mengjiao, yes, it's her. I had some relationship with her before. Sabi ni Huang Feng, at pagkatapos ay ipinagtapat niya ang kanyang relasyon kay Wang Tungtung sa kolehiyo, at pagkatapos ay sinabing, gayunpaman, simula noong naghiwalay kami, hindi ko na inisip na makipagbalikan sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging napakawalang ingat niya para makamit ang kanyang layunin. Kung hindi ko nalaman ng maaga, baka hindi ako dito matutulog ngayong gabi. Hindi ba iyon ang gusto mo? Sabi ni Xi Mengjiao na medyo hindi nasisiyahan. Medyo nahiya si Huang Feng at sinabing, kahit ano pa, kasalanan ko talaga ngayong gabi. It's not your fault. Noon, hindi mo napigilan ang sarili mo. Sabi ni Bai Xiaoro. Tumanggo din si Suyamo at sinabi. Matapos marinig ang paliwanag ni Huang Feng, mas gamaan ang pakiramdam ni Suyamo. Si Xi Mengjiao lang ang medyo nagalit. Gayunpaman, Huang Feng, sinabi mo lang na muntik ka ng mabaliw. So, alam mo ba ang martial arts sa TV? Biglang tanong ni Suyamo. Oo, sabi ni Huang Feng, at pagkatapos ay marahang tinapik ng kanyang kanang kamay ang kama, at lumipad ang kanyang buong katawan. Pagkatapos nito, patuloy siyang gumagalaw sa hangin. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa ipinakita ng mga tagapaglingkod kay Suyamo noon. Kabanata 12:14. Isa rin ba ito sa mga sikretong sinabi mo noon? Sabi ni Suyamo. Sa katunayan, alam ng lahat na si Huang Feng ay may mga sikreto. Parehong alam ni Xiao Bing at Wu Hao ang tungkol sa kakayahan ni Huang Feng. Imposible para sa kanya na makamit ang gayong tagumpay sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Paanong hindi maintindihan ni Suyamo at ng iba pang mga babae? Sa katunayan, mas marami pa silang alam tungkol kay Huang Feng. Siyempre, lalo silang naguluhan. Si Huang Feng ay dating security guard ng Changzhou Group. Bilang resulta, nakamit niya ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay sa halos kalahating taon. Ito ay malinaw na kainahinala. Bukod dito, sinabi rin ni Huang Feng na nais niyang mamuhunan ng 5 bilyong yuan upang makagawa ng mga sasakyan.
Ito ay 5 bilyong yuan. Paanong si Suyamo at ang iba pang mga babae ay walang pagdududa sa kanilang mga puso? Gayunpaman, dahil sa kanilang lubos na pagtitiwala kay Huang Feng, hindi nila kailanman na itanong kay Huang Feng ang mga tanong na ito. Sa halip, hinintay nila si Huang Feng. Kapag naramdaman niyang tama na ang oras, sa kanya sasabihin sa kanila. Ngayon, tila alam na nila ang ilan sa sitwasyon ni Huang Feng. Oo, tumango si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat. Dahil ganito na ang lahat, naramdaman ni Huang Feng na kaya niyang maging tapat sa kanila. Nagkataon lang na maganda ang pagkakataon ngayon. Nandito ang lahat. Alam mo namang may sikreto ako, diba? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito ngayon, sabi ni Huang Feng. Ito, angkop ba ito? Tanong ni Suyamo na may pag-aalinlangan. Bagamat sobrang curious siya sa nangyari kay Huang Feng, halatang hindi pa sinabi ni Huang Feng noon. Dapat may dahilan siya. Sa makatuwid, ayaw ni Suyamo na gumawa si Huang Feng ng anumang bagay na mapanganib o hindi gusto para lang maging komportable sila. Walang hindi nararapat. Kayo ang lahat ng taong pinakamalapit sa akin. May mga bagay na sasabihin ko sa inyo sooner or later, sabi ni Huang Feng. Hindi pa ako pumayag. Nagpout si Exi Mengzhao at hindi nasisiyahang sinabi. Mengzhao, pag-isipan mong mabuti ngayon. Dahil hindi pa sinabi ni Huang Feng ang kanyang sikreto noon, halatang napaka-importanteng sikreto nito. Masasabi lang niya sa kanyang mga malalapit na tao. Kung magpas siya kang sundan si Huang Feng sa hinaharap, kung gayon walang problema para sa iyo na manatili. Kung gusto mo pa ring sumunod sa iba, kung gayon maaari ka lang naming paalisan. Sabi ni Suyamo na may seryosong mukha. Sinabi ito ni Suyamo, hindi lamang para sa ikabubuti ni Huang Feng, kundi para rin sa ikabubuti ni Exi Mengzhao. Kung may alam si Exi Mengzhao na hindi niya dapat malaman at ayaw niyang manatili sa tabi ni Huang Feng, magiging napakahirap para kay Huang Feng. Sa oras na iyon, maaaring mangyari ang ilang masamang bagay. Pagkatapos magsalita ni Suyamo, tumingin din sina Tang Mazo at Bai Xiaoro kay Exi Mengzhao na may seryosong mukha. Malinaw, pareho ang ibig nilang sabihin kay Suyamo. Dahil labis na pinahahalagahan ni Huang Feng ang kanyang sikreto, kung gayon hindi ito dapat basta-basta malaman ng mga tagalabas. Hindi ako pupunta. Sabi ni Exi Mengzhao na may pulang mukha. Bagamat walang ibang salita, alam ng lahat ng naruroon ang ibig niyang sabihin. Nagtawanan din si Suyamo at ang iba pang mga babae. Tuwang-tuwa din si Huang Feng. Nang makitang hindi masyadong maganda ang kalagayan ng lahat, nagpasya si Huang Feng na ayusin muna ang pisikal na kondisyon ng lahat. Tinulungan lang kita na mabawi ang iyong katawan sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya sa aking katawan. Ito ay bahagyang naiiba sa sinabi ni Xiaoro noon. Ito ay hindi lamang panloob na puwersa, kundi pati na rin ang mahiwagang kapangyarihan, sabi ni Huang Feng. Magical power. Nagdududang tanong ni Bai Xiaoro. Ganun din ang ekspresyon ng iba. Kung tutuusin, napaka-normal naman ng dati nilang buhay. Sa makatuwid, kahit na si Suyamo at ang iba pang mga kababaihan ay walang anumang panloob na puwersa noon, sila ay nanood ng maraming TV at mga pelikula sa lugar na ito. Alam din nila kung ano ang panloob na puwersa, ngunit ano ang mahiwagang kapangyarihan. Oo, ito ay mahiwagang kapangyarihan. Ito ay isang bagay na mayroon ng mga salamangkero sa ilang mga nobelang kanluranin. Sa katunayan, ito ay katulad ng panloob na puwersa, sabi ni Huang Feng. So, magician ka rin? Tanong ni Bai Xiaoro. Tungkol sa martial arts, natural na mas alam niya kaysa kay Suyamo at sa iba pa. Oo, nakikita mo. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, nanginginig ang kanyang kamay at may lumitaw na bowl ang apoy sa kanyang kanang kamay. Naramdaman pa ni Suyamo at ng iba pa ang temperatura ng bowl ang apoy. Malinaw, ang bowl ang apoy na ito ay hindi peke, ngunit isang tunay na bowl ang apoy. Wow, napakalakas, sabi ni Exi Mengzhao. Ngayon, hindi na niya kinasusuklaman si Huang Feng tulad ng dati. Sa kanyang puso, mas na-curious siya at hinangaan si Huang Feng. Ito ay fire magic, fireball technique. Bilang karagdagan sa magic na ito, alam ko rin ang higit sa 10 magic, sabi ni Huang Feng. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Sabi ni Suyamo na may gulat na mukha. Ang nakita niya ngayon ay medyo nagpabagsak sa kanyang pangunawa. Palagi niyang iniisip na nabubuhay siya sa isang teknolohikal na mundo.
Hindi niya inaasahan na sa mundong ito, mayroong hindi lamang panloob na puwersa, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng mahika. Ang lahat ng ito ay sumalungat sa agham. Bilang karagdagan sa Magic, ang sports car na kadalasang minamaneho ko ay talagang isang hovering sports car. Sa madaling salita, hindi lamang ito nakakatakbo sa lupa, ngunit maaari rin itong tumakbo sa hangin. Bukod dito, ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa isang eroplano. Nagpatuloy si Huang Feng. Talaga, umiiral ba talaga ang isang hovering sports car? Tanong ni Tang Mazo. Sa ilang sci-fi na pelikula, umiral ang mga ganitong sasakyan. Hindi niya inaasahan na maswerte siyang makita ito sa katotohanan. Oo, pero sa mundong ito, ako lang ang mayroon nito, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya kay Xi Mengzhou at sinabing, "Remember what I said when you first saw my car." Kung nasira ang sasakyan na ito, hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Panipik, inilibot ni Xi Mengzhou ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Siyempre, naalala niya ang mga salita ni Huang Feng. Wala siyang pakialam sa oras na iyon, ngunit ngayon ay tila hindi nagyayabang si Huang Feng. Kabanata 12:15. Kung gayon, paano mo nakuha ang kotse na iyon at ang mga spell na iyon? Tanong ni Bai Xiaoro. Ito ang inaalala niya. Noon pa man ay napaka-curious niya kung paano nagmula ang internal strength mantra at Six Pulse legendary sword ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil hindi nagkusa si Huang Feng na magpaliwanag noon, hindi siya nagtanong. Ngayon, dahil plano ni Huang Feng na sabihin sa kanya ang lahat, natural na ayaw palampasin ni Bai Xiaoro ang pagkakataong ito. Nagsimula ang lahat sa hindi mahalata kung storage box na ito. Bumangon si Huang Feng sa kama at kinuha ang storage box na medyo wala sa lugar sa paligid. Kahon ng imbakan. Ano ang kinalaman nito sa iyong pagkuha ng mga bagay na iyon? Nagdududang. Tanong ni Suyamo. Nakita ni Bai Xiaoro ang Six Pulse legendary sword na pinapalitan sa storage box. Ngunit sa oras na iyon, naisip niya na ang Six Pulse legendary sword ay inilagay sa storage box ni Huang Feng mismo. Walang espesyal tungkol sa storage box mismo, ngunit ngayon ay tila ang storage box na ito ay maaaring hindi isang ordinaryong bagay. May kinalaman ito, maraming kinalaman dito. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, pinag-usapan ni Huang Feng ang mahika ng storage box na ito. Sa kasalukuyan, ang mahiwagang bagay tungkol sa storage box na ito ay mayroon itong tatlong function, pagpapalit, teleportasyon, at palitan. Sa katunayan, hanggat mayroon itong isa sa mga function na ito, ang storage box na ito ay magiging isang makajos na item. Gayunpaman, ang storage box na ito ay mayroong lahat ng tatlong function. Ito ay talagang napaka-magical. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Huang Feng sa storage box, ang mga babae ay tumingin sa ordinaryong storage box na may pag-usisa at pagkagulat. Medyo nasira ang labas ng storage box na ito. Kung nakikita nila ito sa mga ordinaryong oras, hindi nila ito titingnan. Gayunpaman, ang isang ordinaryong kahon ng imbakan ay may isang mahiwagang pag-andar. Oo naman. Nakangiting sinabi ni Huang Feng, patuloy akong maglalagay ng ilang maliliit na bagay, at pagkatapos ay maghihintay na mapalitan. Ang nakaraang recipe ng alak, ang teknolohiya ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at ang umaabay na sports car ay nakuha lahat sa pamamagitan ng palitan. Kung tungkol sa palitan, nakita mo rin na ang mga katulong sa labas ay lahat ay ipinagpalit sa pamamagitan ng kahon ng imbakan. Sila ay lahat ng aking mga alipin, at sila ay napakalakas. At saka, hindi nila ako ipagkakanulo, kaya maaari ka ring magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa kanila. Kung mayroon man, maaaring mong hayaan silang gawin ito. So, the last time you asked me to help you with the household registration, yung mga taong yun ay pinagpalit din sa storage box. Naalala ni Bai Xiaoro na hiniling sa kanya ni Huang Feng na tulungan ang isang dosenang tao sa pagpaparehistro ng sambahayan. Kung iisipin, ang mga taong iyon ay mga hindi rehistradong residente, na inilabas mula sa kahon ng imbakan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong upang malutas ang problema sa pagpaparehistro ng sambahayan. Oo, mga alipin din ang mga iyon na ipinagpalit ko, pero hindi mo sila pwedeng maliitin. Mga top scientist sila at medyo malakas ang mga kakayahan nila. Siyempre, hindi mura ang presyo. Sabi ni Huang Feng.
Kung talagang malakas sila, hindi mahal ang presyo ng 100 milyon. Sabi ni Suyamo, hindi sila short-sighted na tao. Alam nilang lahat ang kahalagahan ng mga talento. Kung talagang may kaya ang mga iyon, hindi naman mahal ang presyo ng 100 milyon. Hindi naman mahal, I think it's worth it, sabi ni Huang Feng. Ang mga taong iyon ay ipinagpalit kamakailan, at napabuti na nila ang teknolohiya ng kagamitan sa paggamot ng sewage na mayroon na kay Huang Feng. Ipinapakita nito na napakalakas pa rin ng kanilang lakas. Bukod dito, ito ang resulta ng kanilang pananaliksik sa mga kagamitan sa totoong mundo. Matapos magnakaw si Huang Feng ng maraming pera mula sa Apocalypse, ipinagpalit din niya ang maraming advanced na kagamitan para sa kanila sa storage box. Naniniwala siya na sa hinaharap, higit pa ang magiging resulta ng kanilang pananaliksik. Nakuha mo rin ba ang lahat ng pera mula sa mga storage box? Tanong ni Tang Mazo. Oo, sinabi ni Huang Feng, after collecting several items in a space, I will be transmitted to that space. Sa mga space na iyon, bibili ako ng ilang industriya, lalo na yung mga umiiral sa real world pero wala doon. Halimbawa, sa ilang spaces, kulang ang cold weapons, kaya magpapadala ako ng mga espada sa space na iyon. At saka, ang mga cosmetics na binili ko kay Meng Zhao ay kailangan din, beses, o kahit 100 beses ang tubo ay posible. Tumango si Suyamo at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Huang Feng, na ang ibang mga espasyo ay kulang sa mga bagay na ito at si Huang Feng lamang ang mayroon nito, kung gayon si Huang Feng ay nasa monopolyo na posisyon. Kapag nabuo na ang monopolyo, siguradong kumita, kung magkano lang. No wonder you make money so fast. With such a big market, it would be strange if you don't make money, sabi ni Xi Mengzhao. Kaya, sa pamamagitan ng paggawa ng pera sa ibang mga espasyo, at paggamit ng perang kinita doon, pati na rin ang teknolohiyang nakuha mula sa storage box, nag-set up ako ng iba't ibang negosyo sa totoong mundo. Hindi ako nagkukulang sa pondo at teknolohiya. Ilang oras na lang bago umunlad ang mga negosyong iyon. Kaya naman ako ay lubos na nagtitiwala sa aking kahilingan sa ina ni Yumo, sabi ni Huang Feng. Sa mga pondo, teknolohiya, at ilang koneksyon, hindi mahirap tugunan ang kahilingan ng aking ina. Sabi ni Suyamo na may masayang mukha. Dati, nag-aalala siya na hindi matutupad ni Huang Feng ang kanyang kasalukuyang kahilingan kay Huang Feng. Ngayon, mukhang hindi masyadong mahirap para kay Huang Feng ang mga kahilingang iyon. Kung gayon, nalutas na ba ang problema sa pinanggagalingan ng pondo? Sabi ni Bai Xiaoro, well, napakalakas pa rin ng storage box. Alam lang ng iba na ang pera ko ay inilipat mula sa foreign account. Imposibleng mahanap ang source, sabi ni Huang Feng. Kung ganoon, delikado ba para sa iyo na ma-teleport sa ibang mga espasyo? Tanong ni Tang Mazo na may pag-aalala. Ganon din ang ekspresyon ng ibang babae. Bagamat lahat sila ay umaasa na si Huang Feng ay makakakuha ng mas maraming pera at makamit ang layunin ng kanilang pamilya, halatang mas nababahala sila sa kaligtasan ni Huang Feng. Okay lang. Other spaces are indeed very dangerous, but if I die in other spaces, I will only be teleported back. I won't really die in other spaces. If I don't die in other spaces, I will only stay there for a year at most. At saka, kahit gaano pa ako katagal magstay sa ibang spaces, in reality, it is just a matter of a blink of an eye before. So, I have been just a matter of a blink of an eye before, ilang beses sa ibang mga espasyo, sa totoo lang, hindi mo malalaman, tama. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Suyamo at ang iba pang mga babae. Sa kanilang pagkakaunawa, si Huang Feng ay talagang hindi pa nakakaalis ng mahabang panahon. Kung hindi, maaaring may nalaman silang kakaiba. Kabanata 12:16. Tapos na, tapos na. Biglang sumigaw si Xi Mengzhao. Mengzhao, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Sabi ni Suyamo kay Xi Mengzhao. Masyadong maput si Huang Feng. Napakaraming kumpidensyal na bagay ang sinabi niya. Ang mga bagay na ito ang pundasyon ng kanyang pag-unlad. Siguradong hindi siya papayag na malik ito. Ngayong alam ko na, siguradong hindi niya ako papayag ang umalis. Huang Feng is really too bad. Sabi ni Xi Mengzhao. Well, you actually dare to think about live. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon.
Nagkunwaring mabangis si Huang Feng. Tama si Meng Zhao tungkol sa isang bagay. Talagang napakahalaga ng storage box ni Huang Feng. Hindi ito malalaman ng mga tagalabas. Walang sinuman sa atin dito ang makakapag-usap tungkol sa usapin ngayon. Ito ay may kaugnayan sa pag-unlad ni Huang Feng at sa kanyang kaligtasan sa buhay. Sabi ni Su Yamo, pagkatapos ay tumingin siya kay si Meng Zhao at sinabing, Meng Zhao, gusto kitang bigyan ng pagkakataon na pumili noon, ngunit ngayon naiintindihan mo na ang kahalagahan ng bagay na ito. Kahit na pumayag si Huang Feng na palayain ka, hindi kami papayag. Naiintindihan mo ba? Tumango si si Meng Zhao, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng at sinabing, itong masamang tao, nawala ang buhay ko. Hindi ba tayo pareho? Tiningnan ni Su Yamo ang kanyang maraming kapatid na babae at sinabi. Naunawaan niya na ngayong alam na ng ilang tao ang tungkol sa storage box ni Huang Feng, wala na silang puwang para sa pagsisisi. Kung hindi banggitin si Huang Feng, hindi ito papayagan ng iba. Gayunpaman, sa kahon ng imbakan, naramdaman din ng ilang tao na ang relasyon sa pagitan ng isa't isa ay mas matalik. Nagkaroon sila ng karaniwang sikreto, kaya natural, mas nagkakasundo sila. Para magkaroon kayong lahat, I guess I saved the Milky Way in my previous life. Sabi ni Huang Feng na may kaunting emosyon. Natatakot ako na hindi lang tayo ha. Sinabi ni si Meng Zhao, kahapon, ipinakita sa akin ng iyong unang pag-ibig ang larawan. Hindi ba isa rin sa iyong mga tao ang nasa larawan? Dati, ipinakita lamang ni si Meng Zhao ang larawan kay Huang Feng. Hindi niya sinabi kay Su Yamo ang tungkol kay Zhu Zaiyo. Gayunpaman, ngayon na ang kanyang pagkakakilanlan ay naiiba. Ang kanyang saloobin sa bagay na ito ay natural na naiiba. Oo. Sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay tumingin kay Su Yamo at sinabing, gusto kong humanap ng pagkakataon para sabihin sa iyo. Talagang walang katapusan ng mga tao sa paligid mo. Inilibot ni Su Yamo ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabing, ano ang iyong pagkakakilanlan sa pagkakataong ito? Paano ninyo kilala ang isa't isa? Matapos malaman ng tungkol sa mahiwagang storage box ni Huang Feng, naunawaan na ni Su Yamo na si Huang Feng ay nakatadhana na maging pambihira sa buhay na ito. Imposibleng tingnan siya ng may bait. Bukod dito, alam din ni Su Yamo na hindi niya maiiwan si Huang Feng sa buhay na ito, kaya tinanggap niya ito. Kailan mo siya dadalhin dito para magkita tayo? Tanong ni Su Yamo. Nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Sinabi ito ni Su Yamo, na nangangahulugan na tinanggap niya ang pag-iral ni Zhu Zaiyo. Bagamat inakala niyang tatanggapin ito ni Su Yamo, nang talagang tinanggap ito ni Su Yamo, gamaan pa rin ang loob ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil napag-usapan na niya ang tungkol kay Zhu Zaiyo, binalak ni Huang Feng na sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kanyang sarili sa isang hininga. Maghanda kayong lahat, dadalhin ko kayo sa isang lugar, sabi ni Huang Feng. Handa ka na ba? Dadalhin kita sa isang lugar, ngunit hindi ako sigurado kung makakapunta ka, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, hinawakan ni Huang Feng sina Su Yamo at si Meng Zhao sa bawat kamay. Pagkatapos, sa pagbabago ng isip, nawala siya sa lugar. Si Su Yamo at si Meng Zhao ay nawala din. Nawala sila. Tumingin si Tang Mazo kina Su Yamo at si Meng Zhao na biglang nawala. Para siyang natulala. Sa tingin ko, sa oras na ito, ang pagkabigla sa puso ni Bai Xiaoro ay hindi bababa sa kay Tang Mazo. Ngayon lang, bago pa siya makapag-react, nawala si Huang Feng at ang iba pa. Malinaw, hindi ginamit ni Huang Feng ang Qinggang para kunin si Su Yamo at ang iba pa, ngunit isang uri ng kakayahang magteleportasyon. Nang gulat na gulat pa rin ang dalawa, muling nagpakita si Huang Feng, ngunit sa pagkakataong ito, wala na sina Su Yamo at si Meng Zhao sa kanyang tabi. Mukhang pwede na, ngumiti si Huang Feng at sinabi kina Tang Mazo at Bai Xiaoro, handa ka na ba? Tumango si Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, ganoon din ang ginawa ni Huang Feng at umalis sa villa kasama sina Tang Mazo at Bai Xiaoro. Sa puntong ito, sa villa na ito, mayroon lamang ang mga katulong. Si Huang Feng at ang iba ay ganap na nawala. Nang makitang muli ni Tang Mazo at Bai Xiaoro ang paligid, nalaman nilang parang nasa hall sila ng isang villa. Halatang hindi ito ang villa na kinaroroonan nila noon. Sina Su Yamo at si Meng Zhao, na nauna sa kanila, ay nakatingin sa kapaligiran dito. Huang Feng, nasaan ito?
Nang makitang muling lumitaw si Huang Feng kasama sina Tang Mazo at Bai Xiaoro, hindi naiwasang magtanong ni Suyamo. Ito ang istasyon ng transit sa pagitan ko at ng iba pang mga espasyo. Ito ay isa pang espasyo oras. Sa madaling salita, wala na tayo sa lupa. Sabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti. Kabanata 12:17. Wala na sa Earth. Nagulat na sabi ni Suyamo, at ganoon din ang ekspresyon ng ibang babae. Nasa Earth pa sila, sa sarili nilang mga villa, pero sa isang kisap mata, nakaalis na sila sa Earth. Hoy, bakit hindi ako makaalis dito? Sa oras na ito, naglakad na si Xi Mengzhou sa pintuan ng bulwagan. Sinubukan niyang itulak ang pinto, ngunit nalaman niyang kahit anong pilit niya, walang paraan para mabuksan ang pinto. Ito ay talagang hindi Earth, ito ay isang extra-dimensional space. Sinabi ni Huang Feng, kung tungkol sa pintong iyon, hindi ko rin mabuksan. Kanina pa ako nandito, ngunit hindi pa ako lumalabas. Bakit pakiramdam ko kakaiba ang lugar na ito? Sabi ni Xi Mengzhou habang pabalik sa bulwagan. Hindi masama ang lugar na ito. Kung nasa panganib ka sa totoong mundo, maaari mong gamitin ang lugar na ito bilang ruta ng pagtakas mo, sabi ni Bai Xiaoro habang nililibot niya ang paligid. Ang pananaw ni Bai Xiaoro sa problema ay medyo naiiba sa ibang mga babae. Mas inisip niya ang problema sa kaligtasan na tinutukoy ng kanyang propesyon. Bukod dito, alam din niya na habang ang pag-unlad ni Huang Feng ay nagiging mas mahusay at mas mahusay, mas maraming tao ang pumupuntirya sa kanya. Mahirap igarantiya na sa mga taong ito, walang masamang intensyon si Huang Feng. At sa pagkakaroon ng extra-dimensional space villa na ito, si Huang Feng ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Sa sandaling natuklasan niya ang panganib, maaari siyang magtago dito. Kung ganoon, maiiwasan niya ang maraming panganib sa totoong mundo. Hindi masama. Tumango si Huang Feng at sinabing, sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit kita dinala dito ngayon ay upang makita kung kaya kong magdala ng mga tao sa totoong mundo, at ang resulta ay hindi masama. Isa lang ba ito sa mga dahilan? Paano ang iba pang dahilan? Sabi ni Tang Mazo, ang iba pang mga dahilan. Sa puntong ito, si Huang Feng ay medyo napahiya at sinabing, gusto kitang ipakilala sa isang tao. Babae, tanong ni Suyamo. Oo, hinawakan ni Huang Feng ang kanyang ulo at medyo nahihiya na sinabi. Nahanap mo siya sa ibang lugar, tama. Sabi ni Xi Mengzhou. Tungkol dito, ang iilan sa kanila ay tila hindi kakaiba. Si Huang Feng ay ita-teleport sa ibang mga espasyo paminsan-minsan. Kung ganoon, hindi nakakaiba na may mga babae sa ibang espasyo. Oo, sinabi ni Huang Feng, siya ay tinatawag na Ning Wushuang, isang napakabuting babae. Then bring her here. By the way, I haven't seen people from other spaces. Do they look the same as US, or is there a big difference? Sabi ni Suyamo. Parehas tayo, walang pinagkaiba. Sinabi ni Huang Feng, ang mga wika ng ilang espasyo ay ganap na naiiba sa Earth. Gayunpaman, pinapayagan ako ng storage box na maunawaan ang lahat ng mga wika, kaya walang hadlang sa mga tuntunin ng komunikasyon. Kung gayon, anong wika ang Ning Wushuang? Tanong ng kay Wushuang Feng. Panipi, hindi iyon ang mangyayari. Umiling si Huang Feng at sinabing, nagsasalita din siya ng wikang Huaxia. Medyo nagkataon lang ito. Bukod dito, ang kasaysayan at kultura ay maraming aspeto na katulad ng Huaxia sa totoong mundo. Habang nagsasalita si Huang Feng, tinawag niya si Ning Wushuang. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Huang Feng ay hindi siya nakatanggap ng tugon. Si Ning Wushuang ay hindi nagpakita sa harap niya gaya ng dati. Anong wala? May nangyari ba? Nang makitang nakasimangot si Huang Feng, nagtanong si Suyamo. Mukhang may problema si Huang Feng. Hindi maiwasan ni Suyamo na mag-alala. May hindi tama. Karaniwan, kapag tinawag ko si Wushuang, lalabas siya. Gayunpaman, noong tinawagan ko siya ngayon, hindi siya tumugon, sabi ni Huang Feng. Nakatulog kaya siya. Baka gabi na rin doon, sabi ni Suyamo. Posible yan, sabi ni Huang Feng. May pagkakaiba sa oras sa pagitan ng space-time kung saan naroon si Ning Wushuang at ang totoong mundo. Ngayong gabi na sa totoong mundo, si Ning Wushuang ay nasa ganoon ding sitwasyon. Maaaring nakatulog si Ning Wushuang, kaya hindi siya tumugon sa tawag ni Huang Feng. Noong nakaraan, kapag tinawag ni Huang Feng si Ning Wushuang at ang iba pa,
pipiliin niya ang oras kung kailan sila nasa totoong mundo. Hayaan siyang pumunta sa susunod kung may pagkakataon, sabi ni Huang Feng. Sabi ni Suyamo. Maaga o huli ay magkikita sila ni Ning Wushuang. Si Suyamo ay hindi nagmamadali. Nga pala, dahil marami na tayong napag-usapan ngayon, baka ipagpalit ko na rin ang paraan ng pagtatanim na angkop para sa mga batang babae mula sa storage box. Kung may oras ka, maaari mo itong linangin. Makabubuti ito sa iyong katawan, sabi ni Huang Feng. Pwede din ba tayong mag-practice? Nakita ko sa TV na ang pagsasanay ng martial arts ay nagsisimula sa simula. Kapag lumaki ka, ang iyong mga meridian ay harang. Hindi bagay para sa iyo na magsanay ng martial arts, agad na sabi ni Xi Mengjiao. Halatang interesado siya sa pagsasanay ng martial arts. Hindi ko akalain na marami kang malalaman. Nakangiting sabi ni Huang Feng, sa pangkalahatan, mas mainam na magsanay ng martial arts mula sa murang edad. Gayunpaman, maraming bagay ang nasa storage box. Mayroong lahat ng uri ng mahiwagang bagay. Hanggat mayroon kang pera, siguradong mapapalitan mo ang martial art na angkop para sa iyo. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at magpalit, udyok ni Xi Mengjiao. Huang Feng, magpapalala ba ang balat mo sa pagsasanay ng martial arts? Nag-aalalang sabi ni Tang Mazo. Hindi dapat. Tignan mo si Xiaoru. Hindi ba siya magaling? Siya ay nag-practice ng martial arts sa loob ng maraming taon, sabi ni Huang Feng. Isa pa, mag-iingat ako kapag pipili ako. Panipi, mabuti yan, sabi ni Tang Mazo. Pagkatapos noon, pumasok si Huang Feng sa exchange shop sa storage box at pumili. Sa huli, pinili niya ang Zuan Naive Sutra, isang lihim na manual para sa pagsasanay ng internal strength. Ito na, ibinigay ni Huang Feng ang martial arts secret manual na nagkakahalaga sa kanya ng mahigit 100 milyong yuan sa mga babae at sinabing, ayon sa pagpapakilala nito, ito ay isang lihim na manual na angkop para sa mga kababaihan na magsanay. Matapos ang lihim na manual na ito sa mahabang panahon, hindi lamang ito magbubunga ng panloob na puwersa at maging isang martial artist, ngunit mayroon din itong epekto ng pagpapahaba ng buhay at walang hanggang kabataan. Walang hanggang kabataan. Nang marinig ang pagpapakilala ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ng kababaihan. Maging si Bai Xiaoro, na nag-practice ng 7 Luminaries Invincible Technique, na ibinigay ni Huang Feng, ay may parehong reaksyon. Ang mga kababaihan ay nagmamalasakit sa kanilang hitsura, kaya sila ay interesado sa ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang na maaaring magpabata sa kanila magpakailanman. Kaya, kinuha ni Suyamo at ng iba pang 3 babae ang sikretong manual mula kay Huang Feng. Pagkatapos nito, hindi nila pinansin si Huang Feng at nagtipon upang pag-usapan at pag-aralan. Kung may hindi nila naiintindihan, tatanungin nila si Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, si Bai Xiaoro ay napaka-experience pa rin sa cultivation. Kabanata 12:18, Xiaoro, pwede mo ring i-practice itong martial art. Hindi ito sumasalungat sa martial art na binigay ko sa iyo noon. Nakita ni Huang Feng na interesado si Bai Xiaoro, kaya sinabi niya sa kanya. Ayon sa pagpapakilala ng sikretong aklat na ito sa storage box, ang sikretong aklat na ito ay maaari lamang gawin ng mga babae. Kung ang mga lalaki ay nagsasanay nito, ang pag-unlad ay magiging napakabagal. Siyempre, sa kawalan na ito, mayroon din itong mga pakinabang. Kung hindi ito aabot ng higit sa 100 milyon. Iyon ay, ang martial art na ito ay maaaring isagawa sa anumang iba pang martial art sa parehong oras ng walang anumang salungatan. Bukod dito, ang martial art na ito ay isang high-level martial art. Ang bilis ng paglilinang ay napakabilis din. Talaga, tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng na may pagtataka. Ngayon pa lang, iniisip pa rin niya kung dapat ba niyang i-disperse ang kanyang kasalukuyang internal force at pagkatapos ay magsanay ng martial art na ipinagpalit ni Huang Feng. Gayunpaman, medyo nag-alinlangan siya. Kung tutuusin, sa tuwing ikakalat niya ang kanyang panloob na puwersa, may epekto ito sa kanyang katawan. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang puwersa sa loob ay napakahirap ding maabot ang antas na ito. Mas mataas ito kaysa sa dati niyang peak state. She was very reluctant to disperse it just like that. Sabi ni Huang Feng. Magaling. Tuwang-tuwa si Bai Xiaoro.
Ang kanyang interes sa pagsasanay ng martial arts ay mas malakas kaysa sa ibang mga babae. Ngayong may ganoong lihim na libro na makapagpapaunlad sa kanyang kakayahan at hayaan siyang mapanatili ang kanyang kagandahan, natural na siyang naantig. Tama, Huang Feng, bago mo kami hiniling na mag-set up ng isang pabrika ng parmasyutiko, gusto mo rin bang gamitin ang storage box para makipagpalitan ng ilang formula ng gamot? Biglang may naisip si Suyamo at sinabi kay Huang Feng. Oo, tumango si Huang Feng at sinabing, sa totoo lang, marami pa ring sakit na hindi magagamot. Kaya gusto kong magpalit ng ilang formula mula sa storage box para gamutin ang mga sakit na ito. Sa ganitong paraan, maaari tayong kumita at kasabay nito, bawasan ang bilang ng mga terminal na sakit sa katotohanan. Ito ang pinakamahusay sa magkabilang mundo. Well, ito ay talagang isang paraan upang makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo. Sumang-ayon si Suyamo. At the same time, sobrang saya niya sa puso niya. Lihim niyang inisip na hindi siya nagkamali ng paghusga sa kanya. Matapos makuha ni Huang Feng ang storage box na ito, hindi siya naging masyadong makasarili. Kumita lang siya ng pera para sa sarili niya. Habang kumikita ng pera para sa kanyang sarili, naisip din niya na pakanabangan ang iba. Ito ay napakabihirang. Sa totoo lang, marami pa akong plano sa isip ko, pero kailangan nilang lahat ng oras para dahan-daang ma-realize, sabi ni Huang Feng. We will help you realize it together. We will always stay by your side and support you. Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabi. Sa sandaling ito, si Huang Feng sa kanyang puso ay hindi kasing simple ng isang magkasintahan. Marami pa siyang pagsamba para kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng. Sa suporta ni Suyamo at ng iba pa, mas magiging motivated siya. Ilang mga tao ang nanatili sa villa sa kahaliling dimensyon ng ilang sandali at bumalik sa realidad ng magkasama. Dahil sa villa sa kahaliling dimensyon, hindi hihinto ang oras, kaya nang bumalik si Huang Feng at iba pa sa realidad, huli na. Sa orihinal, plano ni Huang Feng na pumunta sa ibang bansa kinabukasan, ngunit dahil sa hindi inaasahang sitwasyon kagabi, hindi na makaalis si Huang Feng ngayon, kaya binalak ni Huang Feng na ipagpaliban ang oras. Kabanata 12:19. Kinaumagahan, sinubukan ni Huang Feng na tawagan si Ning Wushuang. Hindi niya nakakalimutan ang nangyari kagabi. Sa makatuwid, gusto niyang makita si Ning Wushuang kapag may oras siya ngayong umaga. Gayunpaman, hindi pa rin nakikita ni Huang Feng si Ning Wushuang. Dahil dito ay lumakas at lumakas ang nakababahalang damdamin sa puso ni Huang Feng. Noong nakaraan, sa tuwing gusto niyang makita si Ning Wushuang, anuman ang ginagawa nito, mabilis itong pumupunta sa kanya. Maaaring may sakit si Wushuang. Napaisip si Huang Feng. Gayunpaman, kahit na siya ay may sakit, dapat ay sinabi niya muna sa kanya. Bukod dito, ayon sa karakter ni Ning Wushuang, maliban kung siya ay may matinding sakit, tiyak na pupunta siya upang makita siya. Pagkatapos, naisip ni Huang Feng ang sinabi ni Ning Wushuang noon. Kamakailan, ang saloobin ni Su Pi sa kanya ay nagbago ng malaki. Hindi maiwasan ni Huang Feng na mag-alala. Pagkatapos ng lahat, si Ning Wushuang ay walang maaasahan. Ang tanging taong maaasahan niya ay si Su Pei. Kapag nagbago ang ugali ni Su Pei, magiging lubhang mapanganib ang sitwasyon ni Ning Wushuang. Bukod dito, ang mga nasasakupan ni Ning Wushuang ay mayroon pa ring malaking halaga ng kayamanan. Mahirap igarantya na ang ilang tao ay hindi matutokso. Sayang at wala akong nakuha sa space-time na iyon. Kung hindi, pupunta ako para tingnan. Nanghihinayang naisip ni Huang Feng. Pagkatapos ng panahong ito, napagtanto ni Huang Feng na sa sandaling pumunta siya sa isang tiyak na espasyo-oras, napakahirap na makakuha muli ng anuman mula sa espasyo-oras na iyon. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang nakuha. Sa makatuwid, ito ay karaniwang nagtatapos sa ideya ni Huang Feng na muling pumunta sa parehong space-time. Gayunpaman, lalong nag-alala si Huang Feng matapos na hindi makita muli si Ning Wushuang. Kung hindi na niya muling makikita si Ning Wushuang, maaari lamang siyang pumunta sa exchange shop sa storage box para tingnan kung may anumang bagay na makakatulong sa kanya na makabalik muli sa space-time na iyon. Sa hapon, sa wakas ay nakita ni Huang Feng si Ning Wushuang. Gayunpaman, ang kalagayan ni Ning Wushuang ay napakasama. Magulo ang kanyang buhok, mahina ang kanyang espiritu, at puno ng pagod ang kanyang mukha.
Wu Shuang, anong nangyari sa'yo? Paano nangyari ito? Nang makita ni Huang Feng si Ning Wu Shuang, nag-aalala siyang nagtanong. Sa pagtingin sa hitsura ni Ning Wu Shuang, halatang may nangyari. Baka nagkatotoo ang dati niyang mga alalahanin. Ito ay Su Pei, sabi ni Ning Wu Shuang. Nang sabihin niya ang pangalan ni Su Pei, nagngangalit siya. Puno ng puot ang mukha niya. Tumalikod sa akin si Su Pei. Personal niyang pinangunahan ng mga tauhan niya para hulihin ako. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ito ng biglaan. Bagamat medyo nagbago ang kanyang ugali noon, naisip ko na isa sa alang-alang niya ang iyong pagkakaibigan at hindi gagawa ng hakbang. Hindi ko inaasahan na gagawa siya ng hakbang ng walang pag-aalinlangan. Panipi, nahuli ka, tanong ni Huang Feng. Tungkol sa pag-uugali ni Su Pei, medyo nagulat si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagulat. Pagkatapos ng lahat, nahulaan niya na gagawin ni Su Pei ang ganoong bagay. Kaya lang medyo out of his expectations ang pagiging decisive niya. Gayunpaman, ito ay malamang na nauugnay sa kanyang kasalukuyang mataas na posisyon. Ang kasalukuyang kanya ay higit na mapagpasyahan. Gayunpaman, kahit na siya ay nakahanda sa pag-iisip para sa bagay na ito, si Huang Feng ay medyo nadismaya pa rin sa pagbabago ni Su Pei. Noong nasa paligid siya, maganda pa rin ang kanilang relasyon. Bagamat ito ay isang superior at subordinate na relasyon, sila ay mas malapit na magkaibigan. Hindi niya inaasahan na, pagkatapos niyang umalis sa loob ng mahabang panahon, magiging ganito si Su Pei. Power can really change a person. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Mula sa paglalarawan ni Ning Wu Shuang, alam ni Huang Feng na ang kasalukuyang pag-unlad ni Su Pei ay medyo maganda. Sa lahat ng puwersa ng rebelde, ang kanyang pag-unlad ang pinakamabilis. Bukod dito, marami ng puwersang rebelde ang sumuko sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi mas mababa sa Imperial Court. Dahil mismo sa pagbabago ng katayuan na unti-unting nagbago ang kaisipan ni Su Pei. Sinabi ni Ning Wu Shuang, isinailalim ako sa house arrest nila. Kagabi noong tinawagan mo ako, nasa tabi ko ang mga tao nila. Para hindi ilantad ang sikreto ko, hindi ako sumama. Ngayon, kakaalis lang nila. Sa tingin ko, babalik sila kaagad. Wala naman silang ginawa sa iyo diba? Tanong ni Huang Feng. Hindi, sabi ni Ning Wu Shuang. Sinabi ni Ning Wu Shuang, sa ngayon, ini-interrogate nila ako tungkol sa lahat ng negosyo ko. Malamang gusto nilang kunin ang mga negosyo ko. Inakusahan din nila ako na nakikipagsabuatan sa kalaban at kinumpiska na ang ari-arian ko. Bukod dito, ini-interrogate din nila ako tungkol sa iyo. Natatakot yata sila sa iyo, kaya wala pa silang ginagawa sa akin. Kung ikukumpara sa dati, si Ning Wu Shuang ay naging mas malakas pagkatapos na mag-isa ang pamamahala sa isang malaking negosyo. Kapag may nangyari, siya ay nagkaroon ng kilos ng isang general. Bagamat hindi maganda ang sitwasyon niya ngayon, hindi siya masyadong nagpanik. Bukod dito, naniniwala siya na may iligtas siya ni Huang Feng. Nakinig si Huang Feng sa mga salita ni Ning Wu Shuang at tumango. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Ning Wu Shuang. Ang pagpupulong kay Ning Wu Shuang ay natapos ng napakabilis. Pinabalik ni Huang Feng si Ning Wu Shuang. Gayunpaman, nang bumalik si Ning Wu Shuang, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Huang Feng. Bagamat nahulaan niya na maaaring may nangyari kay Ning Wu Shuang, nang malaman niyang may nangyari sa kanya, halatang napakasama ng mood ni Huang Feng. Matapos umalis sa kahaliling espasyo, bumalik si Huang Feng sa realidad. Gayunpaman, wala siyang ibang ginawa. Sa halip, agad siyang pumasok sa storage box para tingnan kung may makakatulong sa kanya. Matapos maghanap ng ilang sandali, talagang nakahanap si Huang Feng ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya ngayon. Space-time teleportation talisman, maaaring mag-teleport sa ibang space na napuntahan mo na. Ang limitasyon ng oras ay 1 buwan. Sa panahon ng teleportation, ang oras sa realidad ay normal na dadaloy. Anumang mga item sa espasyo ay hindi magagamit sa target na espasyo. Kapag nag-teleport out, hindi ka maaaring magdala ng anuman sa totoong mundo. Presyo, 1 trilyon. 1 trilyon. Tiningnan ni Huang Feng ang string ng mga zero. Matapos makumpirma na hindi siya nagkamali ng nakita, hindi niya maiwasang mapabulalas. Masyadong mataas ang presyong ito.
Ang higit na naging desperado ni Huang Feng ay ang presyong ito ay hindi ang pinakamahal na presyo sa tindahan ng storage box. Mayroong maraming mga bagay na mas mahal kaysa dito. Bukod dito, ang Space-Time Teleportation Talisman na ito ay may maraming paghihigpit. 1 buwan lang ang time limit. Bukod dito, hindi siya maaaring gumamit ng mga item sa ibang mga espasyo. Kasabay nito, normal pa rin ang daloy ng oras sa katotohanan. Siyempre, ang lugar ng teleportasyon ay dapat isa sa napuntahan niya noon. Maaaring sabihin na mayroong maraming mga paghihigpit. Kabanata 12:20. Gayunpaman, kahit na maraming mga paghihigpit, nagpasya pa rin si Huang Feng na ipagpalit ang teleportation talisman na ito. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Ning Wuzuang ay lubhang mapanganib. Masasabing nasa panganib ang kanyang buhay anumang oras. Kapag nakumpirma na ni Su Pei at ng kanyang mga tao na hindi siya lalabas, talagang matatapos na si Ning Wuzuang. Ang kanyang mga negosyo ay sasakupin din ng mga tao ni Su Pei. Sa makatuwid, kahit na ang halaga ng teleportation na ito ay napakataas at maraming mga paghihigpit, agad na ginawa ni Huang Feng ang desisyon pagkatapos makita ang teleportation talisman na ito. Gayunpaman, dahil hindi titigil ang oras sa totoong mundo pagkatapos niyang umalis, nangangahulugan ito na kailangang maglakbay sa negosyo si Huang Feng sa loob ng 1 buwan. Kaya naman, pagkaalis niya, maraming bagay ang kailangan niyang harapin. Una ay ang problema sa pagkain ni Tanying. Hindi makakain ni Tanying ang pagkain niluto ng iba ngayon, kaya kung ayaw ni Huang Feng na makitang patay gutom si Tanying sa kanyang pagbabalik, tiyak na gagawa siya ng mas maraming pagkain para sa kanya. Ang problemang ito ay madaling lutisin. Gumamit si Huang Feng ng kalahating araw sa hapon para gumawa ng maraming buns, steamed buns, noodles, dumplings, at iba pa. Sa tulong ng Immortal Book, napakabilis ng kanyang pagluluto. Sa makatuwid, kahit na kailangan niyang maghanda ng 1 buwang halaga ng pagkain para kay Tanying, sapat na ang kalahating araw. Kung ibang tao ang gumawa ng mga bagay na ito, tiyak na mapapagod silang kainin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay ginawa ni Huang Feng, kaya natural na naiiba ang lasa. Kung tutuusin, matagal nang hindi kumakain si Tanying, kaya malamang ay katanggap-tanggap na siyang kumain ito sa loob ng 1 buwan. Baka, pagbalik ko, makakain na ni Tanying ang niluto ng iba. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Secretary Tan. Sa bahay ni Secretary Tan, nakita muli ni Huang Feng si Tanying, gayon din si Secretary Tan na nakabalik na mula sa trabaho. Ibinigay ni Huang Feng ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay kay Tanying at ipinaliwanag kay Secretary Tan at Tanying na aalis siya ng halos 1 buwan. Kailangan mo bang umalis? Anong nagmamadali? Bakit bigla ka na lang umalis? Nakasimangot na tanong ni Secretary Tan. Sa katunayan, iniisip pa rin ni Secretary Tan kung hindi nasisiyahan si Huang Feng sa pagsisiyasat sa kanya, kaya ginamit niya ang dahilan para sa isang business trip. Alam kong hindi ka nasisiyahan sa investigasyon na ginawa namin sa iyo noon, ngunit kailangan mong maging maalalahanin sa amin. Kung tutuusin, bigla kang nagkaroon ng napakaraming yaman, talagang napakadaling maghinala. Paliwanag ni Secretary Tan, if you have any requests, you can tell me. Kung matutupad ko, talagang tutuperin ko. Inihanda ni Secretary Tan si Huang Feng na humingi ng napakataas na presyo. Hanggat hindi ito masyadong mapangahas, sasagutin niya ito. Secretary Tan, it's really not what you think it is. I wasn't dissatisfied with the previous investigation. This time, I really have something to do. Once I come back, I promise to immediately settle the car production, sabi ni Huang Feng. Tinulungan na siya ni Secretary Tan sa paggawaan at lokasyon ng gusali ng kanyang punong tanggapan. Bukod dito, magkakaroon ng ilang iba pang kagustuhang mga patakaran sa hinaharap. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan doon. Matagal na tinitigan ni Secretary Tan si Huang Feng. Matapos kumpirmahin na hindi nagsisinungaling si Huang Feng, sa wakas ay naniwala siya sa mga salita ni Huang Feng. Delikado ba sa oras na ito? Nag-aalalang tanong ni Tanying. Nakita niyang nagmamadaling umalis si Huang Feng sa pagkakataong ito. Nang makita niya siya kahapon, hindi nila napag-usapan ang bagay na ito. Gayunpaman, ngayon ay bigla siyang kinailangan na umalis, kaya
Medyo nag-alala si Tanying sa problema ni Huang Feng. Ayos lang, walang panganib. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ang bagay na ito ay talagang hindi mapanganib para sa kanya. Bagamat maraming paghihigpit ang transmission talisman, isang bagay ang hindi nagbago. Iyon ay, ang problema ng pagkamatay sa ibang espasyo. Kahit na siya ay namatay doon, walang anumang mga problema sa katotohanan. Babalik lang siya sa realidad kanina. Bukod dito, naniniwala rin si Huang Feng na sa espasyong iyon, walang makakasakit sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas pinili niya si Ning Wushuang at maayos na makilala si Su Pei. That's good. Take care of yourself. Walang magiging problema sa side ko, sabi ni Tanying. Pagkatapos, naisip niya ang nakaraang gabi nang siya ay lasing at kung ano ang nangyari sa pagitan ni Huang Feng. Biglang namula ang mukha niya. Sa orihinal, mahihiya siyang harapin si Huang Feng. Gayunpaman, ngayong matagal nang aalis si Huang Feng, hindi niya matiis na hindi makita si Huang Feng. Lumipat ang mga mata ni Secretary Tan sa pagitan ni Huang Feng at Tanying. Siya ay isang matandang soro. Mula sa paraan ng pagtingin ni Tanying kay Huang Feng at sa paraan ng pakikipag-usap nito kay Huang Feng, nararamdaman niya na tila may something sa pagitan nilang dalawa. Tila naramdaman ni Huang Feng ang titig ni Secretary Tan, kaya pagkatapos ng mabilis na pagbigkas ng ilang salita, umalis siya. Nang umalis siya sa bahay ni Secretary Tan ay talagang nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Pagkatapos noon, habang pabalik sa kanyang tirahan, patuloy na tinatawagan ni Huang Feng ang mga taong namamahala sa kanyang mga negosyo sa katotohanan at sinabi sa kanila ang ilang mga pagsasaayos pagkatapos niyang umalis. News for All, naibigay na ni Huang Feng ang pamamahala ng News for All kay Shen Yan. Sa pagkakataong ito, pagsubok din para sa kanya ang pag-alis niya. Kung ang mga resulta ni Shen Yan ay hindi kasiya siya noong siya ay bumalik, kung gayon ay hindi siya patutol sa pagbabago ng mga tao. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, halos tapos na ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa kanila. Ang tanging natitira ay ang magpaalam sa kanyang mga babae. Bumalik ka na, humanda ka sa pagkain. Nakita ni Suyamo si Huang Feng na bumalik at binati siya. Sa oras na ito, lahat ay nakabalik na. Naglakad si Huang Feng patungo sa hapagkainan, umupo, at sinabing, may sasabihin ako sa iyo. Baka kailangan kong umalis sandali. Anong wala? Anong nangyari? Tanong ni Suyamo. Ang ibang mga babae ay tumingin din kay Huang Feng na may pag-aalala, halatang naghihintay ng kanyang sagot. May nangyari, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi niya sa mga babae ang tungkol kay Ning Wushuang. I don't feel at ease leave her there alone. Hence, I have to make a trip there. It might take a month. Magiging delikado ba ito? Tanong ni Tang Mazo. Hindi. Sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay tumingin kay Bai Xiaoro at sinabing, Xiaoro, kailangan kitang troublemayan para tulungan akong makitungo sa National Security Agency. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang miyembro ng National Security Agency. Kung nalaman ng National Security Agency na bigla siyang umalis ng isang buwan, maaaring magkaroon ng gulo. Bayan mo na ako, sabi ni Bai Xiaoro, siya ang pinuno ng pangkat ni Huang Feng. Bukod dito, marami siyang karanasan sa National Security Agency. Kaya, hindi isang malaking problema para sa kanya ang pagharap sa bagay na ito. Siyempre, kung umalis si Huang Feng ng masyadong mahaba, magkakaroon ng ilang problema.